Kumusta mga ka-Diskarte Chicks? Welcome back sa ating YouTube channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuting kalagayan po kayo ngayon. Medyo mainit po ang topic natin ngayon. Kung paano mo mapapaisip ang isang babae tungkol sa'yo sa isang mas mainit na paraan. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko para sa mas marami pang dating at relationships advice. Pindutin na rin ang notification bell para updated ka tuwing may bagong video po ako. Ngayon, gusto kong maging malinaw sa inyo mga lalaki na nanonood ng video na ito. Ang goal natin dito ay hindi lang basta makuha ang babae para lang sa isang gabi. Hindi ko kaya tinuturuan ng mga cheap tricks para lang may makuha kayo. Ang gusto kong ituro ay kung paano mo tunay na mapapalapit ang isang babae sa iyo. Magkaroon ng matibay na koneksyon at maging lalaking may respeto na talagang hinahangaan ng babae. So, paano mo ba mapapaisip isang babae tungkol sa'yo sa mas malalim na paraan? Narito ang ilan sa mga pinaka-epektibong paraan. So, number 1, kumpiyansa sa sarili. Ang kumpiyansa ang isa sa pinakakaakit-akit na katangian ng isang lalaki. Hindi mo kailangang maging pinakamayaman, pinakamakisig, o pinakamataas. Ang mahalaga, alam mong may halaga ka at kaya mong dalhin ang sarili mo. Isipin mo ito mas gugustuhin ba ng babae ang lalaking laging kinakabahan, hindi makatingin sa mata at parang walang sariling desisyon? O mas gusto niya ang lalaking chill lang, hindi natataranta at kayang panghawakan ang sarili niyang choices? Paano mo ito magagawa? Magkaroon ng sariling goals sa buhay. Ang isang lalaking may pangarap at determinasyon ay napaka-attractive sa babae. Mag-practice ng tamang postura, ang simpleng pagtayo ng diretso at pagsasalita ng malinaw ay malaking tulong para magmukha kang kumpiyansa. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Ang pagiging confident ay hindi tungkol sa pagiging mas magaling sa iba, kundi pagiging komportable sa kung sino ka. Number 2, paggalang. Hindi sapat na may kumpiyansa ka lang. Kailangan mo rin siyang irespeto. Alamin mo ang mga bagay na mahalaga sa kanya, makinig sa kanya at ipakita mong may tunay kang malasakit. Halimbawa, kung nagkukwento siya tungkol sa kanyang pangarap, huwag mong i-cut off para lang ipasok ang sarili mong opinyon. Makinig ka at iparamdam mong interesado ka sa kwento niya. Mas naa-attract ang babae sa lalaking may respeto kaysa sa lalaking puro yabang. So, paano mo ipapakita ang respeto? Iwasan ang mga green jokes kung hindi pa kayo ganoon ka-close. Pangalawa, maging gentleman. Hindi naman kailangang OA, pero simpleng paghawak ng pinto o pag-alok ng upuan ay malaking bagay. Huwag mo siyang pilitin sa mga bagay na hindi siya komportable. Pero bago po tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, baka naman i-hit mo ng subscribe button. Now na. As in now na. Thank you. Number 3, alamin kung paano siya pasayahin. Ang pagiging sexy ay hindi lang tungkol sa panlabas na anyo. Ito ay tungkol sa kung paano mo ipaparamdam sa kanya na special siya. Huwag kang matakot maging sweet. Hawakan mo ang kamay niya, yakapin siya sa tamang pagkakataon, bulungan ng papuri
o bigyan ng maliliit na sorpresa na nagpapakita na iniisip mo siya. Minsan, ang simpleng kumain ka na ba? Gusto mo bang ipa-deliver kita ng favorite food mo? Ay mas matimbang kaysa sa mamahaling regalo. Bakit? Kasi nararamdaman niyang iniisip mo siya kahit hindi kayo magkasama. So number 4, huwag masyadong clingy. Ang isang lalaking hindi laging available ay mas nagiging kaakit-akit. Hindi ibig sabihin na hindi mo siya dapat pansinin, pero huwag mong gawing routine na i-text siya buong araw. Bigyan mo rin siya ng oras para ma-miss ka niya sa halip na laging nandyan. Planuhin ang mga date at activities na may excitement para sa kanya. So tanong ko sa iyo, kung ang paborito mong pagkain ay inihahain sa iyo araw-araw, hindi ka ba magsasawa? Ganyan din sa attraction. Kailangan may tamang balance. So number 5, gumawa ng excitement at kakaibang gawain. Huwag puro dinner at coffee date lang. Minsan, subukan nyo ang mga thrilling activities tulad ng hiking, pagpunta sa mga amusement park, o kahit simpleng road trip. Ang masayang moments na ito ay lalo magpapalapit sa inyo at magpapasaya sa kanya. Kapag may bagong experience kayong dalawa, mas tumatatak yun sa memory niya at kapag naaalala niya ang experience na yon, ikaw din ang naaalala niya. So number 6, pahintulutan siyang mamiss ka. Ang babaeng may feelings para sa iyo ay gugustuhin ding makita ka. Hindi lang ikaw ang laging nauuna. Kapag naramdaman niyang hindi ka laging available pero consistent ka rin, mas lalo siyang maa-attract sa'yo. Subukan mo siyang i-chat ng isang araw. Kung magpaparandam siya, ibig sabihin iniisip ka niya. Kung hindi, baka kailangan mong baguhin ang approach mo sa kanya. So number 7, maging honest sa intention mo. Kung gusto mo lang na casual na relasyon, sabihin mo. Kung seryoso ka, sabihin mo rin. Ang pagiging totoo at malinaw sa kung anong gusto mo ay magbibigay sa iyo ng respeto mula sa babae at makakatulong sa inyong relasyon. Walang masama sa casual relationships kung pareho kayong may ganoong expectations. Ang mali ay ang lokohin siya at palabasing seryoso ka kahit hindi naman. So number 8, pagdating sa physical intimacy, siguraduhin pareho kayong komportable. Hindi ito tungkol sa iyo lang, dapat maging attentive ka rin sa kung ano ang gusto niya. Kapag oras na para sa mas physical na aspeto ng relasyon, siguraduhin mong pareho kayong nag-e-enjoy at komportable. Basahin ang body language niya at huwag kang matakot magtanong kung ano ang gusto niya. Ang lalaking marunong rumespeto sa boundaries ng babae ay mas kaakit-akit kaysa sa lalaking nagmamadali. Sa huli, ang tunay na kagustuhan ng isang babae sa isang lalaki ay hindi lang tungkol sa panlabas na anyo o panandali ang excitement. Ito ay tungkol sa lalaking may kumpiyansa, respeto at tunay na malasakit sa kanya. Sundin mo ang mga tips na ito at siguradong mas lalo siyang mahuhulog sa'yo. So ayan mga guys, ano sa tingin mo ang pinaka-importanting tip dito? May experience ka bang gusto mong i-share? Comment mo sa baba at pag-usapan natin yan. Bago po tayo magtapos, nais ko lang pong i-shout out ating mga masugid na tagapanood na sina Jessie Cobre, Edgar Antiquiera, Noel Nolas, Nes Baldeo at kay Kristen Pedroso. Guys, maraming salamat po sa panonood
at suporta mga ka-Diskarte Chicks. Kung may tanong pa po kayo, i-comment nyo lang po at sasagutin natin yan sa next video. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa iba pang useful na content tulad nito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi. Let's spread love.